From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Amen. Kumusta po ang bawat isa? This is another Sunday worship service. Napakabilis po ng araw. Bukas, bear month na, no? No? Sino kaya yung unang makakarinig nito? Yan. Sino yung una kayang makakarinig niyan sa kanya, no? Ilang taon na ba natin siyang naririnig? Parang I think mahigit 30 years na nating naririnig si Jose Mariciano, yung Christmas song niya. At di ba, hindi siya napapagod kumanta, biro mo, taon-taon, no? At hindi rin siya napapagod na maghintay. Isipin mo, isang taon bago siya uli sumilip at bago siya uli aawit, hindi po ba? At bukas, maririnig na natin niya kasi bear month na bukas, no? Okay. Excited po ba kayo? Saan kayo mas excited? Yung marinig yung Christmas song ni Jose Marichan o yung marinig ang mensahe ng Panginoon para sa inyo ngayong umagang ito? Okay. Saan kayo mas excited? Of course, to hear the word of God. Amen? At and I pray, no, na ito ay hindi lang natin maririnig, kundi ito ay ating pakikinggan. Kasi iba ang naririnig sa pinapakinggan. Parang parehas lang yun, no? Iba ang naririnig. Kasi pwedeng pag narinig mo lang, pwedeng pumasok dito, lalabas sa kabila. Pero iba yung pinakinggan. Amen? Kasi hearing is just perceiving the sound. Kung baga na-receive mo lang, halimbawa, mayroong yun, yung awit, no, kumakanta, na-receive mo lang siya. You're just receiving the sound. While listening is, inuunawa mo kung ano yung naririnig mo. Amen? You understand, with your understanding, no po, ay naririnig mo, inuunawa mo kung ano yung pumapasok sa tenga mo, no? So bakit ko po ito nasabi? Kasi ganun nga po yun, no? Marami sa atin ay, halimbawa, mamaya paglabas ninyo, may nagtanong sa inyo, no? Kapag just hearing, ginamit mo lang yung sense of hearing mo, pag tinanong ka sa labas, pwede mong makalimutan kung ano yung sinabi ni Lord, kung ano yung mensahe ng Panginoon. Pag tinanong ka sa labas, ano yung narinig mo kanina mensahe, no? Pwede mong, kapag narinig mo lang siya, hearing na, with your sense of hearing lang, pwedeng,
Parang di ko matandaan, yung verse lang ang natatandaan ko. That is hearing. Pero kapag listening, iba. Pag listening, ay inunawa mo to. Pag tinanong ka, pwede kang makapag-share. Ito yung message ni Lord. Pwede mong i-share sa iba kung ano yung napakinggan mo. Because you understood. That's the difference. At yan po yung atin pong, katulad po nito, di ba? Yung Christmas song na atin kaninang ano po, no, Flinash kanina, yung kanta niya, taon-taon, di ba, naririnig. Pero alam niyo po ba, ako po personally, dumating ako sa point na, siyempre, lagi mong napapakinggan, parang nagsawa ako. Nagsawa ako sa kanta, no? Pero meron naman, di ba may mga ganun, yung pag lagi-lagi mong naririnig, pinagsasawaan mo, nagsasawa ka, lalo pag paulit-ulit. Meron naman na paulit-ulit, pero parang sila, masaya sila, natutuwa sila, kaya nga may team song na tinatawag, 'di ba? Na gusto mo lagi mong pakikinggan. At yun po yung Word of God na ating pong mapapakinggan ngayon na nawa, no, yung Word of God, hindi natin pinagsasawaan na pakinggan. Amen. Yung salita ng Diyos, hindi natin, kahit na paulit-ulit na napapakinggan natin, dapat hindi natin ito pinagsasawaan. Amen po ba? Dapat lagi tayong excited na ito ay pakinggan. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin si Lord. Amen? You are not just hearing the word, no? Kundi you are listening. Dapat ganito tayo pagdating po sa salita ng Diyos, ng Diyos, no? Na ito kasi yung pag-uusapan po natin, the act of hearing and receiving, the act of hearing and listening to the word of the Lord, no? To the voice of the Lord through His word, sa pamamagitan ng salita. Bakit? Para saan? For us to be able to discern the will of the Lord. Sino dito yung nahihirapan na malaman ano ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Pakitaas ng kamay. Yung parang nalilito ka, parang ang labo. Hindi ko alam kung saan ba talaga ako pinapagwinta ni Lord. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung pinapagawa ni Lord. Nasa church naman ako. No? Pero bakit parang ang labo? Parang hindi ko alam kung saan ba talaga ako. No? Hindi ko alam kung gagawin ko ba to. Hindi ko alam, pero nagbabasa naman ako ng Bible, nakikinig naman ako sa mga messages. Pero ang labo, parang ang di malinaw. Meron bang ganon? Yung hindi mo alam kung ano yung will ni Lord sa buhay mo. Yung hanggang ngayon nangangapa ka pa rin. Meron ba? Wow, walang nagtaas. Parang lahat alam ang will ni Lord, no? No, alam na alam ng lahat yung kalooban ng Panginoon. So tingnan natin dito, no, paano nga ba natin? What is this will of God? So sa book of 1 Samuel, chapter 3 verses 1 to 10, sabi dito, sabayan niyo ako sa pagbasa. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. No? Kasi alam naman natin si Samuel, tumira talaga siya sa temple. At yung kanyang mentor ay si Eli, si Prophet Eli. So, sabi dito, in those days, the word of the Lord was rare. Nung panahon na yon, ay hindi nangungusap ang Diyos, no? Walang mga visions, walang mga pangungusap sa mga prophets, no? Walang revelation ang Diyos. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. Verse 3, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. No? Sabi dito, tinawag ng Diyos si Samuel. Okay? Samuel answered, ito, here I am. Unang tawag sa kanya. And he ran to Eli and said, no, here I am, you called me. Sabi niya, pumunta siya kay Eli. Kasi sabi niya, tinawag ako ng leader ko, tinawag ako ng mentor ko. But Eli said, I did not call. Hindi kita tinawag. Go back and lie down. So he went and lay down. Again, the Lord called Samuel for the second time. Tinawag uli siya. And Samuel got up and went to Eli and said, here I am, you called me. Hindi tinatawag mo ako eh. No? Sabi niya kay Eli, my son. No? Sabi ni Eli. Eli said, I did not call, go back and lie down. Balik ka doon sa higaan mo. No? Matulog ka uli. Now, Samuel did not know the Lord. Wala pang revelation sa kanya ang Panginoon. Hindi niya pa kilala kung sino ang Diyos. The word of the Lord had not yet been revealed to him. No? Wala pang pangungusap. Okay. A third time, the Lord called Samuel.
And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." And then Eli realized that the Lord was calling the boy. So sabi ni Eli, pangatlong beses na to. Nasabi niya may tumatawag sa kanya, pero hindi ako. Ngayon, na-realize ni Samuel, ni Eli, maaaring si Yahweh ang tumatawag sa kanya. So, Eli told Samuel, okay, sasaba tayo? Verse 10, okay? 9, okay. Nasaan yung 9? So, Eli told Samuel, "Go and lie down again, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" Pag narinig mo pa uli ang tinig, sabihin mo, "Panginoon, no, nandito ako, no? Your servant is listening." So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling us at the other time, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." So pakisabi nga po ng malakas itong title natin. When God speaks, nang mangusap ang Diyos. Alam niyo po ba, maraming Kristiyano ang nag-i-struggle when it comes to knowing the will of God. Diba? Natanong ko kanina, no? Sino dito yung nahirapang alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon? Sino dito? For the second time, tatanungin ko kayo, huwag kayo mahiya. Yung minsan hindi nyo alam kung parang ang labo, parang hindi nyo alam kung talagang ano yung kalooban ng Panginoon, no? Paano nga ba natin madi-discern yung kalooban ng Diyos sa atin? At alam ko po, ang mensaheng ito ay ibinibigay ng Lord sa atin sa oras na ito para iiwas tayo ng Panginoon sa maaaring kapahamakan, especially when we are making a decision sa mga buhay natin, na kung wala ang guidance ng Lord, kung wala yung will ng Panginoon according to His will, maaaring sa paggawa natin o for making decision sa buhay, maaaring pagsisihan natin na for the rest of our lives. Sino dito yung nakagawa ka ng mga decision sa buhay na laging palpak? Yung parang maraming beses kang failure. No? Why? No? Marahil isa ito sa reason kasi hindi tayo nag-seek. Hindi natin alam kung kalooban ba ito ng Panginoon or baka sa atin lang. So ipapaalalahanan tayo ngayong umaga para makaiwas tayo sa mga maling desisyon na maaari nating gawin. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Many times, pinakita ng Panginoon yung kanyang kabutihan through different circumstances ng atin pong mga buhay. Amen. Kapag inahon ka ng Panginoon sa isang problema, no? Salamat, Panginoon, dahil na-overcome ko ang mahirap na sitwasyon na ito. Pero salamat, Panginoon. Mas maraming salamat, Panginoon. Because of your wisdom na ibinigay mo sa akin, hindi ko na pagdadaanan ang katulad ng problemang ito na napagdaanan ko. Amen? Salamat, Panginoon, dahil pinagaling mo ako sa karamdaman ko. Pero mas maraming salamat, Panginoon, because of your wisdom na ibinigay sa akin, natuto kong mag-ingat sa katawan ko para hindi ko na mapagdaanan muli ang pagkakasakit katulad ng napagdaanan ko. Amen? Maraming salamat, Panginoon, kasi nakabayad ako ng mga utang ko. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil sa karunungan na ibinigay mo sa akin, alam ko na kung ano yung mga bagay na hindi ko dapat gawin para hindi na uli maranasan ang katulad ng naranasan ko. Amen. Nakukuha po ba natin? Salamat sa Panginoon. Why? Because of the prevention, no, na ginagawa ng Lord, tinuturo sa atin that instead of nire-repair tayo, because of the wisdom, hindi na natin napagdadaanan. No? Kasi mas maganda yung napiprevent na kaysa sa nire-repair tayo ng Panginoon lagi. Amen? Yung laging repair. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Why? Because of so many repair na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay
natuto. Natuto po ba tayo? Amen? Siguro naman po matututo tayo kasi kung paulit-ulit naman nating pinagdadaanan, imposibleng hindi po tayo matuto. Amen? So, ganyan din po, di ba? Kailangan nating alam, ma-discern natin kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon. Paano ba talaga mapakinggan ang tinig ng Panginoon? So, ulitin ko po the voice of the Lord, hindi po yan literal na naririnig natin. Hindi katulad nung time ni Samuel, ni na prophet, no? Eli na directly, literally, naririnig, nangungusap ang Diyos sa kanila. Pero sa time po natin ngayon, nangungusap ang Panginoon, tinatawag natin, tinig ng Diyos, boses ng Panginoon. Saan? Through His Word, through the Bible. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, bakit kailangan nating malaman ang kalooban ng Lord? Dapat kailangan natin na alam yung kanyang tinig. Kasi sabi niya di ba sa John 10:27, sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam ng mga tupa ko ang aking tinig. Kilala nila ako, kilala ko rin sila and they follow me. At sinusunod nila ako. So mahalaga that we know, no, the word of the Lord, the voice of the Lord, upang sabi nga po dito, mas malaman natin kung ano ba talaga ang atin pong ang kalooban ng Lord sa atin. And discernment is very important. Discernment is a gift from God. Ano ba tong discernment na to? Discernment, ito yung, alam mo kung ito ba ay tama o mali. Pwede kasing tama sa tama. Ang hirap na malaman kung parehong tama. Kailangan mong mamili kung alin yung mas best dun sa parehong tama. So, kailangan din na, pag may discernment ka, hindi ito galing sa Panginoon. Hindi ito ang will ni Lord. Will ko lang to. Akin lang to. Feelings ko lang to. Kalooban ko lang to. Ako lang ang may gusto nito. No? That's discernment. So, pag kalooban ni Lord, no, malalaman mo if you have discernment. Kaya lang, madalas, ang will ni God, the will of God, or ang kalooban ng Diyos, nami-misuse or naa-abuse. Bakit natin nasabing nami-misuse or naa-abuse siya? Kasi nga po, no, kapag merong nararanasan tayo na mga mabibigat, no, na mga circumstansya ng buhay natin, mga sitwasyon, ina-associate natin ito madalas sa will ni Lord. Halimbawa, kaya ako nagkasakit kasi will ni Lord ito. No? Marahil, no, pinarurusahan niya ako or pinapalo niya ako, no? Mga ganon. Or siguro kaya ako nakarating sa ganitong kahirap na sitwasyon kasi nga will ito ni Lord. Ina-associate natin siya kapag nakakaranas tayo ng mga mahihirap na sitwasyon. So possible, maaaring will nga ni God kasi gusto kang turuan, pero paano nga kung hindi niya will? So we have to discern. No? Kailangan alam natin. Merong pong story sa Bible, no? Bigyan ko kayo ng example. Okay? In the book of Ruth, okay, chapter 1, 19 to 21, sabi dito, so the two women went on until they came to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them, and the women exclaimed, "Can this be Naomi? Don't call me Naomi," she told. "Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me." Ganito siya. Itong si Naomi, no, ay isang, ano tawag doon, yung foreigner siya in the land of Moab. Kasi taga-Judah siya. So, maraming tragedies ang nangyari sa buhay niya. Namatayan ng asawa, namatayan dalawang anak, dalawang anak, at ang natira yung dalawang manugang. So sabi doon, one day nag-decide siya kasi nabalitaan nila na the land of Judah, yung kanyang bayan, ay nagkaroon ng, nag-prosper, no, in abundance, no. So sabi, nag-decide siya, uwi na siya doon sa bayan niya, at sabi niya doon sa dalawang manugang niya, iwan niyo na ako. No?
So sabi, nag-decide yung isa na umalis at si Ruth ang naiwan sa kanya. So nung papunta na sila doon, ang sabi doon, so the two women went on until they came to Bethlehem. Nakarating sila. So, may nakakita sa kanya. Nakilala siya. Sabi, uy, di ba si Naomi yun? Uy, Naomi! Parang ganun. So sabi niya, wag niyo kung tawaging Naomi or mapalad, no? Or blessed. Tawagin niyo kung Mara or bitter. No? Mara means bitter. Kasi pinarusahan ako ng Diyos. Nung dumating kami dito, sagana kami sa lahat. Pero ngayon, no? Walang-wala kami. Kaya sabi dito, the Almighty has brought misfortune upon me. Para sa Kanya, may himig ng paninisi. Para sa Kanya, ang Diyos ang nagbigay ng kaparusahan para siya ay maghirap ng ganun. Sabi niya, wag niyo na akong tawagin, no? Hindi na ako mapalad. Ako ay isang sawi na ngayon. Amen? Pinagmalupitan ako ni Yahweh. Sabi niya, binigyan niya ako ng kasawian sa buhay. Maybe God allowed, no? God allowed sa buhay niya. Pero talaga nga ba ang kalooban ng Diyos na parusahan or pahirapan ang kanyang anak? Halimbawa, kunwari si Lord, no? Kita niya, ang anak ko na to, sagana, no? Diba? Sagana sa lupa, ang saya-saya niya, parusahan ko kaya? Sa tingin niyo, ganun si Lord? Parusahan ko kaya? No? Parang hindi natutuwa si Lord pag masaya tayo, no? Nagpa-prosper tayo. Siya rin naman nagbibigay sa atin ng ability, di ba? To produce wealth. Amen? So, parang ganun. Pero ito nga ba talaga ang will ng Panginoon? Galing nga ba talaga sa Kanya na tayo paghirapin? Kasi dito sa Romans 12:2, sabi dito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God. Sabi dito, ito pala yung kalooban ng Panginoon, ito pala yung gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. What is good, what is acceptable, and perfect. Mamaya titingnan natin yan. Kasi hindi po lahat ay makakaranas niyan. Amen? So, tuloy tayo, no? Ito yung will ng Lord. Good and acceptable and perfect. Kapag tinanong ka, ano ang will ni Lord? Anong isasagot natin? Good, acceptable, and perfect. So, hindi porke may trahedya, hindi porke may karamdaman, no, na nararanasan, hindi porke may nasa mahirap kang sitwasyon, will ni Lord yun. Hindi kaya maaaring resulta lang yun ng mga mali mong desisyon? And lahat tayo ay nakaranas. Amen? Ng mga ganong bagay. Kaya ngayon, para ma-reverse yung nangyayari sa tao, no? Grabe talaga. Parang si Naomi, di ba? I am empty now. Walang-wala ako ngayon. No? Tapos may sakit pa yung isang miyembro sa pamilya. Wala talaga. Wala nang malapitan. Wala na lahat. Ang gagawin ngayon para ma-reverse yung kanyang sitwasyon, maghahanap siya ngayon ng ibang Diyos na magpapala sa kanya. Amen? Maghahanap para ma-reverse. Sino dito yung hanggang ngayon ay napagpapaniwala sa mga pampaswerte? Di ba? Feng Shui. Paano ang pronunciation doon? Feng Shui. Di ba? Yung, sa araw na ito nakita ko sa aking zodiac sign, pagpapalain ako. No? Sa araw na ito, ay nakaalay ng mga planeta. Diba? Pagpapalain ako. May business ka. Para medyo hindi maganda ang kita ngayon. Maglagay kaya ako ng pusang kaway ng kaway. Amen? Sino dito yung may mga business, may ganyan sa tindahan? Pusang kaway ng kaway. At ito naman talaga, nag-prosper naman talaga. Ha? Pero ang nakakalungkot, sa halip na sa Diyos,
ang parangal, ang pinarangalan, sino? Yung pusa, na wala namang ginawa kundi kumaway ng kumaway na wala namang buhay at wala namang talagang pakialam. Pero sino ang nabigyan ng glory? Yung pusa, hindi ang Diyos. Kaya ganun minsan ng tao para ma-reverse, no? Yung kanyang sitwasyon, maghahanap siya ng ibang pwedeng magpala sa kanya. And that is a form of idolatry. Ayaw ng Diyos sa ganon. Amen? So sabi dito, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, read your Bible. Basahin mo ang Bible because God's will is found, no, in God's Word. Biblia nandun. Amen? But you need to have a fine tuning para malinaw ang sinasabi ng atin pong Panginoon. So, asan na yung ating dito? Radyo. Okay? Ano lang tayo ng illustration. We need to have the fine tuning. Okay? Sino yung nabuhay sa ganito? O di si AS dito ko pinapakinggan. Hindi po ba? Naririnig nyo? Parang si Samuel to eh. Hindi niya marinig balabo. Kailangan maghanap tayo ng tamang frequency para marinig natin kung ano yung sinasabi. Parang wala nga. Malabo. Di ba? Kailangan natin hanapin yung kanyang frequency. Parang meron. Okay. Ang antena pa. Ano makisama? Nagigets nyo yung point natin? Para ma-discern ang will ng Panginoon, we need to have the right frequency. Amen? Kailangan tama yung ating posisyon, no? Kailangan natin ng tamang, yung tuning niya dapat ay nasa tamang frequency para to be able to find, no, the right tuning. Dapat to be able to discern the will of the Lord, kailangan nasa tamang, naka-tune in ka sa tamang direksyon. Kasi kung hindi mo maririnig kung ano ang sinasabi ng Panginoon. So, papaano natin madidevelop yung ability na yon to clearly hear or listen kung ano yung sinasabi ni Lord? Unang-una, kailangan natin ng intimacy with the Lord. Closeness with God. Kailangan, malapit ka kay Lord. No? Sabi dito sa verse 3 ng topic natin, ng verse natin, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. May narinig si Samuel na boses, pero hindi niya ma-recognize kung sino. Bakit niya narinig? Nandun kasi siya sa malapit sa kinalalagyan ng Ark of the Covenant. And the Ark of the Covenant, the Ark of God, symbolizes the presence of God, no? Yung intimacy niya sa Panginoon, no? Nadinig niya kasi yung kanyang tinulugan malapit doon sa actually the tabernacle, no, near the Ark of God. So kapag tama ang relasyon, intimacy natin with the Lord, and we are not referring to the physical closeness, no, na natin sa Panginoon, kundi yung proximity natin sa presensya ng Diyos ang susi para madinig natin. Yung tinig ng Panginoon, no? Bakit ko po nasabi to? Kasi alam niyo po, even in His silence, God speaks. Kahit na nananahimik ang Diyos, mayroon siyang sagot.
yung katahimikan ng Diyos, yung pala yung kanyang sagot. Yung pananahimik ng Diyos, yung pala yung hinihintay nating tugon. Amen? Kahit ang Diyos ay tahimik, yung katahimikan niya, that is His answer. Minsan dinadaan niya yung kanyang sagot sa kanya pong pananahimik, no? When John the Baptist, no? Di ba, si John the Baptist, he was the prophet, no, na nag-prepare ng way of the coming Messiah, si Jesus, no? Alam niyo po ba, bago dumating dun sa panibagong yugto ng New Testament, there were 400 years that God was silent. Amen? Tagal nun. Kasi nagre-rely lang sila sa visions, sa mga revelation ni Lord through the prophet. Pero for 400 years, wala silang narinig na, wala silang natanggap na pahayag ng Diyos, walang pangungusap ng Diyos. Hindi nila alam kung nasaan na si Lord, pinabayaan na sila. Pero alam niyo po ba, preparation pala that even God is silent, no po? Meron siyang sagot sa problema ng tao. Jesus Christ. Amen? Kasi pagdating ng new chapter in the book of Matthew, di ba? Jesus Christ. John the Baptist prepared the way of the Lord. No? Kaya nga alam niyo po, kung di natin gugustuhin na magkaroon tayo ng closeness, intimacy with the Lord, mahihirapan tayong ma-pinpoint yung mga distraction na maaari nating harapin sa buhay po natin. Amen? Hindi natin malalaman kung ano yung mga bagay na yun na maaaring makadistract po sa atin. Alam niyo po ba, kaya sabi dito, you have to read your Bible. Kasi nandoon ang sagot, no? Sa pagbabasa mo ng Biblia, di ba? Ang nilalaman nito, tinuturo ka sa kung ano ang tama at kung ano ang mali, naiiwas ka sa pagkakasala, no? Yung paglalim mo sa salita ng Panginoon, no? Nakakapagdesisyon ka ng tama. Yung mga priorities mo na aayos, no? Marami kang, alam niyo po, madalas, kaya hindi nadidiscern, even the Christian, ang will ng Panginoon, kasi ang tao, hindi po purposeful. No? Parang walang purpose. Dapat, 'di ba? Si Lord, no, binigyan tayo ng purpose . Yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, it's according to His purpose, no? Nabubuhay tayo, no, sa purpose ng Panginoon. Dapat purposeful tayo. Meron tayong ini-aim. Meron tayong gusto. Yung bang, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Alam niyo po ba kapag tumugon tayo sa Panginoon, no? Kapag nagkaroon ka ng desire na lumalim sa Panginoon and love His Word, maraming makikinabang. Unang-una ang pamilya mo. Now, when you say yes to the Lord, ang unang-unang makikinabang your family, the people around you, the people in your surroundings. Marami ang makikinabang when you say yes to the Lord. Kaya lang hindi kasi natin ma-discern kung, Lord, saan mo ba talaga kami dinadala? No? Kapag malabo at hindi natin, parang si Samuel, go back to the Bible. Amen? Sa Bible, kasi ang sabi sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed by God, hiningahan ng Diyos, profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kinasihan ang salita ng Diyos, no? Para sabi dito, kinasihan ng Diyos para sa pagtuturo, maging kapaki-pakinabang. Alam niyo po ba, every time na binabasa natin ang Bible, binabasa tayo nito. Amen? Kapag binubuklat mo yung Bible mo, and you're reading the Bible, hindi lang ikaw ang nagbabasa ng Biblia, binabasa ka ng Bible. At kapag pinag-aaralan mo ang Biblia, pinag-aaralan din tayo ng Bible. Amen? Pinag-aaralan tayo. Para siyang mirror, no? Na ipinapakita nito kung sino tayo.
Ipinapakita nito kung ano ka sa harapan ng Diyos. Ipinapakita nito kung nasa mali kang daan. Ipinapakita nito na kailangan kang itama. No? Binabasa tayo at pinag-aaralan tayo every time na binabasa natin ang Bible. Kaya nga sabi ng Bible, wag nating hayaan na ang alikabok ang makikinabang sa Biblia. Wag nating hayaan na yung mga insekto ang gumagapang sa Bible natin. Why? Kasi hindi natin binubuksan. Baka nga yung ipis ma-born again pa, mauna pa sa atin. Amen? Hindi natin binubuklat, no? Alam niyo po, sa mga Kristiyano, ito, family talk lang problematic ang maraming Kristiyano na nagkiklaim na Christian sila. Pero when they sinned, walang conviction. Amen? Parang okay lang na magkasala. Pero kapag nirebuke at kinurek, biglang nagkakaroon ng pakiramdam. Di ba? So, we need, no? The word of the Lord, we need the Bible, no? Basahin natin. Kasi yan ang magtuturo sa atin para lumalim tayo sa atin pong pananampalataya. Closeness with God, yung intimacy natin sa Panginoon. Amen? Para ma-discern natin yung will ng Lord. Affirm its clarity. Alam niyo po ang isang characteristic po ng Bible it has clarity. Apat po yan yung isa yung authority, sufficiency, and then the inerrancy, and then the clarity. Ano ba yung clarity? Sabi dito, clarity, the Bible was written in such a way that its teachings can be understood by ordinary believers. Ang Bible, sabi ng marami, hindi ko yan binabasa kasi pag binasa ko, hindi ko naman maintindihan. Para bagang ang dating, ang nakakaunawa lang sa Bible ay yung mga marurunong, yung mga matatalino, yung mga pinag-aralan. Pero ang sabi dito, the Bible was written with clarity. Bakit? To be understood by ordinary believers. Kahit yung nasa pinakamababang level ng intellect, no? Kayang maunawaan ng Bible. Why? Kasi the wisdom, no? The help of the Holy Spirit, yun ang mag-guide. Kaya hindi po usapin kung matalino ka, ikaw lang ang may kakayanan na makaunawa sa Bible. The Bible has clarity, no? Able to understand by ordinary believers. Pwedeng maintindihan ng kahit sinong bumabasa. No? Para maunawaan yung nilalaman, we need to study. No? Parang yung mga Bereans. Halimbawa, nagsasalita po ako sa harapan nyo ngayon. Sa tingin nyo po ba, tama lahat ng sinasabi ko? Ako lang to. Pwede ako magkamali. Pwede kaming magkamali. Kami na mga nangangaral. That's why you have to study the Bible. Kasi para nakikita nyo, parang mali ata yung sinabi ni Pastor. Parang hindi ata tugma sa sinasabi ng, paano kung hindi nyo binubuksan, tanggap lang kayo ng tanggap, mali na palang tinuturo. Nakukuha po ba natin? Okay, so kailangan pagbulayan. Sabi sa verse 4, to 7. Then the Lord called Samuel and he said, "Here I am," and ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call. Lie down again." So he went and lie down. And the Lord called again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call, my son. Lie down again." Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. So natutulog, tinawag ng Diyos, no? Nadinig pero hindi kilala kung sino yung tumawag, no? Kasi nung panahon yon, very rare ang pangungusap at di pa niya na-encountered ang Panginoon. So di ba parang tayo din. Meron kang narinig pero hindi ka sure kung kaninong tinig galing. Hindi mo sure kung si Lord ba yon ang nangungusap through His Word? No? Of course, siya yun. Kaya lang minsan, sa ibang bagay, sa ibang circumstansya ng buhay natin, may mga pagkakataon na akala mo si Lord, pero ikaw lang pala yun. Akala mo ay si Lord ang may gusto, pero
ikaw lang pala, sarili mo lang pala ang may gusto. Hindi po ba? So sa panahon na nalilito ka, kanino ka pupunta? Sa Facebook? Sa Bible. Go back to the Word of God. Amen? Sabi ko kanina, di ba? To discern, no? To know the Word of God, yung naririnig natin, we have to study. Parang yung mga Berean, no? Kasi sabi ko nga, pwedeng magkamali. Amen? The Bible was written with clarity para maunawaan ng mga bumabasa. At alam niyo po ba, yung Biblia na tangan awak-hawak po ninyo, no? Yan ang tutugon kung may problema kayo sa spiritual. Hindi lang kasi sa spiritual ang Bible. Tutugunan niya ang problema mong pisikal. Tutugunan niya ang problema mong emosyonal. Paano natin patutunayan? Hebrews 4:12. Sabi dito, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit." Soul and spirit, that is the spiritual. May problema ka, hindi ka pa din sure sa faith mo, naggaganong-ganong ka pa rin. Parang hindi mo alam kung ito bang pananampalataya ako, Lord, no? Parang hindi ata ako lumalago. Kayang tugunan ng Biblia. Amen? Nasaan yung physical? May spiritual na, may physical. Of joints and marrow. Amen? And your emotional problem. Your thoughts, discerning the thoughts and intentions of the heart. In all area ng buhay natin, walang ibang makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng ating mga problema, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? Ng Kanyang salita. Kasi bakit? Ito na yung solusyon. Halimbawa, nahulog yung pera mo, no? Madilim yung kwarto. Ngayon, binuksan mo yung ilaw. Yung ilaw, di ba? Hindi lang naman nagliwanag ang ilaw doon sa hinahanap mong pera. Amen? Hindi naman yung pera lang na nawawala ang nasinagan ng ilaw, kundi yung buong kwarto. Ngayon, dahil nasinagan ang buong kwarto, yung bagay na nawawala, na hindi mo na hinahanap, sa pag-aakalang hindi mo na makikita because of the light that surrounds, no? Doon sa room na yon, nakita mo ngayon yung matagal mo nang hinahanap. No? Nakita mo yung singsing na bigay sa'yo ng asawa mo na nakasuksok pala, na matagal na hindi mo hinanap sa pag-aakalang nawala na. Ganon po ang salita po ng atin pong Panginoon. Amen? Ang liwanag ng salita ng Diyos, no? Hindi lang niya ipapakita, hindi lang niya liliwanagan yung bagay na hinahanap mo, kundi maging yung mga bagay na hindi mo hinahanap, na alam ng Diyos na kailangan mo, ipapakita niya. Amen? Ipapakita niya. Yan po kasi ang sinasabi sa Book of Psalm 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Naririnig natin yan lagi kay Pastor Dan, hindi po ba? Yung salita mo, yan ang, sabi dito, lampara. No? Alibawa, naglalakad ka sa isang madilim na lugar, may lampara ka, di ba? Naliliwanagan niya yung surroundings mo. No? At hindi lang yung surroundings mo ang naliliwanagan. Sabi doon, it is also a light. Liwanag din siya na nagbibigay ng ilaw dun sa direksyon na yung hahakbangan. Ibig sabihin, kapag sumusunod ka sa kalooban ng Lord, sumusunod ka sa Kanyang salita, liliwanagan niya ang buhay mo, no? Hindi lang doon sa lugar na kung saan nandun ka, no? Hindi lang sa kasalukuyan na buhay mo, kundi maging sa mga susunod na hakbang mo at direksyon ng buhay mo, iilawan ng Panginoon. Amen? Kaya nga nagwo-worry ka, do not be anxious for anything. Amen? Wala ka ngayon, do not be anxious. Alam ng Lord ang pangangailangan mo bukas. Naka-ready na yan sa Panginoon.
Kasi alam ng Lord, yung hakbang mo ay sumusunod sa kanyang direksyon. Kaya piniprepare ng Lord kung ano yung para bukas. Amen? Na pangangailangan natin. Oo nga, tama nga naman. Pero bakit parang si Samuel, parang malabo pa rin? Bakit minsan parang ang labo pa rin ng hindi ko pa rin talaga maunawaan. Parang wala pa rin sa tamang frequency. Diba? Parang si Samuel. Yung bang, kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo maintindihan. Amen? Hindi mo siya maunawaan. Parang malabo. Nadinig, pero malabo. Hindi niya ma-distinguish. Okay, para maging malinaw, balikan natin. Romans 12:2. Sabi dito, do not be conformed to this world, but be transformed by the, pakisabi po, renewal of your mind. Sabi dito, that by testing you may discern what is the will of God. No? What is good and acceptable and perfect. Okay. To be able to discern the will of the Lord, you have to renew your mind. Kailangan magbago ng pag-iisip. Bakit hindi nababago? Kasi nakakonform sa pattern of this world. No? Nakabakod sa atin ang sistema ng mundo. Nakakover sa atin yung mga bagay ng sanlibutan. No? At walang puwang, walang bahagi. No? Yung renewal of your mind through the Word of God. Why? Kasi bakod ka eh. Covered ka ng pattern of this world. Kaya sabi dito, do not be conformed, but be transformed by the renewal of your mind. Ito yung susi para matest natin kung ano ang will ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi consumed tayo ng mundo, kaya hindi natin marinig ang tinig ng Panginoon. Gusto mo bang magkaroon ng clarity? No? Yung tinig ng Diyos, no? Sa buhay po natin. Gusto niyo po ba na magkaroon ng linaw ang tinig, ang boses ng Lord through His Word sa buhay natin? Read your Bible. Marami na ang hindi nagdadala ng Bible, no? Amen? Wag lang alikabok, sabi ko nga. No? Wag lang mga insekto, baka mauna pang maborn again yung ipis. Amen? Sa mga natin, no? Di natin binubuksan. The guidance, gusto mong malaman yung will ng Lord, the guidance is the Word of God. Amen? Nalilito talaga ako. Kinakausap ko si Lord, halimbawa, no? Meron man dito, no? Halimbawa, may ganitong senaryo sa buhay nyo. Nalilito talaga ako Ano ba talaga kayang will ni Lord? Mayroon akong 3 sutor. Wow, sana all may 3 sutor, no? 3 yung manliligaw ko, Lord. Yung isa, matangkad. Yung isa, gwapo. Yung isa, mayaman. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Huh? Sabi ni Lord, Christians ba lahat? Huh? Yes, Lord. Okay, good. Christian pala lahat. Meron ka na bang napupusuan? Meron ka na bang gusto? Meron, Lord. Meron naman. Gusto ka ba? Amen. Gusto ka ba? Ngayon lang. No? Kasi ito yung will ni Lord. Basta Christian. Kahit matangkad yan, hindi yan gwapo, hindi yan mayaman. Kasi ang tinuturo ng Bible ay kailangan pareho kayong mananampalataya. Hindi yung, Lord, mayaman ba? Reveal mo naman sa akin, Lord. No? Ito kasi aahon sa amin sa hirap Ikaw lang ang may gusto nun, hindi si Lord. Amen? Mahilig ka sa gwapo. Kristiyano, gwapo. Gusto mo, gwapo. Okay? Nasa iyo yun. Parang may freedom ka to choose. Pare-parehong Kristiyano. Ang mahalaga, mahal mo, mahal ka. Ang nakakalungkot, mahal mo, hindi ka mahal. Amen? Yun, ganun ang Panginoon, ano? Lord, anong kukunin kong course? Engineering ba? Doktor? O
magna-nursing ba ako or mag-education ako? No? Ano ba, Lord? Reveal mo naman sa akin kung magti-teacher ba ako. Ang will ng Panginoon, anak, bahala kang pumili kung anong gusto mo. Basta ang gusto ko, makatapos ka ng pag-aaral. Minsan, ganun yung ginagawa natin, lahat na lang, Lord, anong isusuot kong damit ngayon? Ayoko ng black, kasi demonic daw yung black. Di ba? Lahat naman ng kulay, di ba, nilikha ni Lord, nasa sa atin na lang yun. Oh, di ba susuot ko? Lord, saan ba ako pupunta ngayon? Dito ba ako? Sa kanan? Lahat na lang ina-associate natin. Pero hindi ganun eh. That's the wisdom of God. Okay? Consistency. Okay? Validate its consistency. Sabi dito, okay, sa verse 8 to 9, and the Lord called Samuel again in third time, and he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Okay, 3 times tinawag, pero pansin nyo, hindi niya na-recognize ang tinig ng Diyos, pero na-recognize ni Eli. Diba? Minsan ganun tayo. Malabo sa atin, hindi natin alam, hindi klaro. No? Pero, alam ng leader mo. Diba? So kapag may mga pagkakataon na naguguluhan ka, nalilito ka, tanong mo sa leader mo. Kasi yung leader ko rin, hindi rin, no? Hindi ko rin, hindi rin niya alam. Yun ang mahirap. No? Kasi ito sabi doon, hindi niya na-recognize, pero na-recognize ng kanyang mentor. Kaya alam niyo, what is the importance, no? Ibig sabihin po, ang confirmation, no, ng Lord sa will niya sa buhay natin, ito ay nalalaman, nire-reveal through His consistency. Kapag paulit-ulit na pinapakita ni Lord, paulit-ulit, halimbawa, nagbasa ako ng Bible, mayroon akong binasa, ito yung nababasa ko, pag nood ko ng TV, yun na naman ang topic, no? Nung nakausap ko yung isang friend ko, yun na naman yung sinishare sa akin. And God He uses people that surrounds you to validate, no, yung confirmation ng kanyang nais na ipagawa sa'yo. Di ba? Halimbawa, sa pagpapastor, pinagpapastor ako ni Lord, pinagre-resign ako sa trabaho, sure ka si Lord yun? Baka ikaw lang yun. No? Sa mga calling, di ba? Especially sa calling. Hindi po ba? So, the spiritual authority sa buhay natin, pwede natin silang tanungin to validate yung confirmation ng will ni Lord sa buhay po natin. Especially sa church. Amen? So, ganun si Lord. Consistent. Hanggat hindi nakakarating sa'yo ng malinaw, paulit-ulit niya yan na i-reveal through different circumstances. No? The people around you. He uses people, no? Para, sabi dito, 3 times na tinawag. Why? Kasi gustong kuhanin ng Diyos ang atensyon ni Samuel. No? Sabi ko nga, paulit-ulit yan to confirm, to caught our attention. No? Kaya mo na-confirm kasi paulit-ulit. Kaya na-recognize ni Samuel ang tinig. Why? Ginamit yung kanyang leader. Amen? Ginamit yung kanyang leader. Kaya kapag may hindi ka maintindihan, no? Tanong natin sa ating mga leader. Kasi mahalaga na bilang mananampalataya, alam natin ang kalooban ng Diyos. Mahirap pag hindi natin alam, no? Mahirap pag walang gabay buwat sa kanyang salita. Sabi nga natin, binibigyan ng ilaw at liwanag yung dinaraanan natin. Sabi nga, even Jesus, di ba? Sabi niya, hindi siya naparito sa lupa to do His own will, but to do the will of His Father. Para hindi ganapin ang kalooban niya, kundi para ganapin kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Amen? And for us believers,
ang purpose ng Lord para sa atin, tayo ay makalakad ng may pagsunod sa direksyon at sa kalooban ng Panginoon. Amen? Para maiwasan ang many mistakes and failures sa buhay po natin. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. So, sa umaga pong ito, no, alam ko po na this message na inyo pong narinig ay I pray na hindi lang po ito inyong narinig, kundi ito ay inyong pinakinggan. Amen? Marami sa atin ang nag-i-struggle kung ano ba talaga ang will ng Panginoon sa atin pong mga buhay. And right now, no, pwede nating itanong kay Lord, pwedeng mangusap ang Panginoon, no? Sa umagang ito, maaaring nangusap ang Lord sa kanyang message sa umagang ito. Binigyan tayo ng guidance, binigyan tayo ng ability to develop, no? To know, to discern the will of the Lord. Kaya naman habang tayo po ay sinasamahan ng atin pong worship team, let us talk to God. You can pray kahit na nandyan lang po kayo sa inyong pwesto. You can talk to God, acknowledge His presence. Sabi nga, katulad ni Samuel, kung merong nandito ka ngayon sa sitwasyon na may malabo, something is very blurred, hindi mo malaman, Lord, ano ba to? Naguguluhan ako, Panginoon. Maaari mong kausapin ng Panginoon ngayon, no? Let us pray na i-pour out ng Lord ang kanyang wisdom sa bawat isa sa atin. Bigyan tayo ni Lord ng karunungan, ng discernment, discerning spirit, sapagkat kailangan natin yun, mga kapatid. Kailangan natin na pakinggan ang tinig ng Panginoon. Kailangan nating alamin ang ating Biblia, ang kapangyarihan ng kanyang salita, na hindi lang natin binabasa, kundi binabasa rin tayo. At hindi lang natin pinag-aaralan, kundi pinag-aaralan din tayo. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.